So, manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat po sa oras na to. Thank you, Father God, that used me to deliver your word clearly. Thank you, with Holy Spirit, have your way. Enlighten them. Open their heart, Father God. And thank you, Lord, that this message, Lord, that they are not only hearers, but doers of the word of God. Thank you, Lord, that this message, Father God, kapag umuwi sila, Panginoon, ay may dadalhin sila pang araw-araw. Thank you, Holy Spirit. I depend on you and I rely on you. I trust everything to you. Thank you, Lord, that Lord, hindi yung sa aking kakayahan, but your, Father God, sa iyo. Thank you for your grace. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen. So, tutuloy pa rin tayo sa Ephesians 3:20. Di ba? So, sabi dito, ito yung lahat po tayo ay may pininiwalaan na bagay na gusto nating makamit. Di ba lahat naman tayo may gustong makamit? Yung dreams natin, ano pa ba? Problem to turn around. Masaya tayo kapag nangyayari ang mga bagay na gusto natin. Ngunit kung delay, di ba sabi niya, tumatagal, naiinip tayo. Tama, di ba? Pag tumatagal, naiinip ka, kino-question mo si Lord. Sasabihin mo, Lord, bakit ang tagal? Alam mo, sa totoo lang, ang problema natin, inip. Hindi natin yung patience, mahabang pasensya. Di ba may pagkain na may tinapay pasensya? Di ba? So, kailangan mo mahaba. Wait. Mag-waiting. Hindi agad, minsan, alam mo, may maganda palang plano ang Panginoon, kaya hindi pa niya binibigay. Minsan yung plano mo, yung gusto mong nasusunod. Pero mas best, meron palang ibibigay the best ang Panginoon sa atin. Yung best. Kasi pag best na bigay ng Panginoon, walang kahirap-hirap. Pero pag ikaw, yung gusto mo, ang hirap-hirap. Pero pag si Lord ang nagbigay sa'yo, at perfect timing niya, parang wow, ang bilis naman. Wow, yung favor. Pero kailangan minsan natin, hindi ibig sabihin hindi nasagot ang prayer mo. Kailangan lang nating magpasensya. Pagbabago ng asawa mo, kailangan mo magpasensya. Sa trabaho, kailangan mo magpasensya. Sa anak mo, kailangan mo magpasensya. Sa promotion mo, kailangan mo magpasensya. Kung instant na lang lahat yan, instant lahat ang pagkain natin, wala nang pasensya. Naiinip ka na. Minsan kailangan mo, minsan may pasensya ka eh. Alam mo, sa totoo lang, kahit napipreach ako, nakikita nyo napipreach, kinakabahan ako. Hindi mo sasabihin, wow, pastorang, gano'n. Hindi. Sa totoo lang, kanina doon, kinakabahan na ako. Pero sabi ko, Lord, ikaw to ha? Kasi hindi naman ako nananangin sa aking kakayahan. Ako mas gusto kong may kaba. Ibig sabihin, nagde-depend ako sa Panginoon. Di ba pag may problema ka, hindi kayo, ay parang okay na. Ay hindi, mas maganda may kaba ka. Kasi alam mo, si Lord, tinatrust mo. Nagre-rely ka sa Kanya, nagde-depend ka sa Kanya. Na ang totoong dahilan kaya hindi binigay ni God sa atin kasi He has something best for us. Sino gusto dito yung best na ibibigay ng Panginoon? Parang kung ako teacher Monica, baksak sila, no? Oh, baksak, di ba, teacher Ellen? Kailangan baksak kasi walang nagre-raisan. Oh, sige, isa pa. Sino dito yung gusto ng best na gusto ng Panginoon? Ayan. Pasado na ba, teacher? Oh, ba? We think ordinary. God thinks extraordinary. We think little. God thinks plenty. We see nothing. God sees something. We pray, God help me to get by, oh Lord. Makaraos lang ka sa araw-araw. But God said, I give you more than enough. Sino gusto ng more than enough? Talagang itong grupo talaga nito, baksak talaga sa akin. Dito ako, dito, loho lang. Sinong gusto dito ng more than enough? Yan. Kasi ang topic natin, God is able to do exceedingly, abundantly, above all. Paano more than enough kung hindi mo pinaniniwalaan? God is able. Ibig sabihin, able si Lord. He can do all things. Bakit ko gusto? Nanggigigil ako na
Kaya sabi ko, able. Kasi gusto kong makuha nyo that your God is able. Hindi siya yung, sana, God is able to do it. Pero wala sa puso, wala sa dilekri, hindi ka naniniwala. God is able. Ibig sabihin, lahat ng aspect ng buhay mo. Sino gusto dito ba yung sales mo? Kota ka na. Anong sales mo? Diba? Sales. Sino yung sales dito? Sales. Sa marketing. Gusto mo, hindi pa tapos ang taon, nakuha mo na yung kota mo. Diba? Kasi able. He is able to do exceedingly, abundantly. Yun yung able. Hindi dahil ikaw, yung Diyos mo, He is able. Wow. Kailangan may revelation na your God is able. Able. Even your character mo, even your relationship mo, even yung finances mo, able siya. Na siya lamang. Kung minsan sasabihin natin, Lord, unti-unti ko nang nababawasan ang bisyo ko. Pero gusto ni Lord, totally set free ka. Di ba ayaw mo ng, okay lang process, pero unti-unti. Di ba pag unti-unti, okay lang. Pero gusto mo, totally set free ka. Di ba? Ganyan ang gusto ng Panginoon. Kung ikaw ay nagda-drugs, may drugs, o hindi unfaithful ka sa asawa mo, o anumang bisyo na meron ka, gusto ng Panginoon, maalis ka dyan. Di ba? Gusto ng Panginoon, makalaya ka dyan. Kasi He is able na baguhin ka. Sa totoo lang, di mo naman kayang baguhin sarili mo Ang Diyos lamang ang pwedeng magbago sa. Kasi He is able to do exceedingly, abundantly sa buhay mo. At madalas ang prayer natin, yung mga bagay na posible, pero ang gusto niyang igawin para sa atin, ang mga bagay na imposible. Diba? Ang special ni God is to exceed our need. Sino dito ang gusto mo na exceed yung need mo? Diba? Mas maganda i-exceed niya yung need mo. Kaya nga, exceedingly, abundantly Excited, no? Pero kailangan mo makuha yung revelation. Able, exceedingly, abundantly. Ito na, Ephesians chapter 3, Amplified. Now to Him who, by in consequence of the action of His power that is at work within us, is able to carry out His purpose and do super abundantly, far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayer, desire, thoughts, hope, or dreams. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 4, verse 16, come boldly into the throne of grace. Ibig sabihin, confident ka. Come boldly. Hindi ka nahihiyang hingin kung ano yung nasa puso mo, yung desire ng puso mo. Come. Even yung weaknesses mo, come boldly. Come, huwag kang maging pride. May come ka boldly, matapang ka. Di ba? Confident ka. Pag lumapit ka sa tatay mo, hindi ka nahiya kasi tatay mo. Kasi alam mo siya yung source mo. May nahihiya bang anak kapag nanghihingi ka sa tatay mo, sasabihin mo, tay, malapit na birthday ko. Anong sasabihin mo? Magpapalimos ka ba sa tatay mo? Tay, maawa ka na. Bigay mo na yung bisikleta na gusto ko. Hindi. You come boldly kasi confident ka. Kasi alam mo, siya ay tatay mo. Diba? Come boldly, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find to help in time of need. Come boldly. Hindi ka dapat nahihiya. Hindi kayong nahihiya pag lumapit sa tatay mo. Kasi alam mo, tatay mo siya. Diba? Remember prodigal son? Yung isa, diba, sabi niya,
kung titignan mo, parang ano siya, parang, ay, bakit ano yan? Bakit ang nanghihingi? Pwede yun. Pero sabi niya, Tay, kukunin ko na yung aking mana. Ang advantage doon, boldly siya. May confidence siya. Kasi alam niya tatay niya. Hindi ka nahihiyang lumapit, hindi ka nahihiyang humingi sa tatay mo. Kasi alam mo, ibibigay ng tatay mo. Kasi may relationship ka. Kaya ka confident na nakakalapit sa tatay mo. Kung wala kang relationship, hindi ka boldly makakalapit. Pero you have the relationship, kaya ka nakakalapit. Kaya ka nakakahingi sa tatay mo. Hindi ka nagmamakaawa para manghingi sa tatay mo. Kasi kung wala kang relationship sa tatay mo, hindi ka niya bibigay. Pero may relationship ka, kaya ka nakakapaghingi. Kaya let us come boldly. And where can you read the Bible that Jesus rebuked great faith? Meron ba kayo narinig doon? Wala, di ba? Meron ka bang mabasa sa Bible na nirebuke ni Jesus ang isang taong may malaking pananalig? Wala. O kaya sinabi niya, you are asking too much. Sobra ka namang makahingi, abusado ka na. Wala kang mababasa sa Bible na sinasabi niya, Jesus, yun. Hindi. May nabasa ka ba? O, sige. Class, may nabasa po ba kayo? Wala, di ba? Wala tayong nabasa. Hindi niya sinabi, tayo lang yun. Di ba? Tayo lang yung nag-iisip na gano'n. Nakakahiya naman kay Lord. Example, Lord, i-bless mo nga yung kapitbahay ko. Bless mo. Sige, Lord, siya na lang i-bless mo. Pero nangyayari, pag ikaw nainggit ka naman, pag binless siya. Sa susunod na lang, hindi. Walang gano'n ang sinabi. Kaya nga, God is able. Able siya, sasagutin niya yung prayer mo. Kaya minsan, di ba sabi, humingi ka ng hindi kaya mo na prayer. Kahit pa napaka-imposible ng hinihingi mo, hindi magagalit si Jesus. Kagaya ng lalaking ketengin, gumaling siya dahil sa kanyang pananalig. Di ba? Sabi niya, nire-rebuke o pinabagalitan ni Jesus ang mga taong may maliit na pananalig. Doon nagagalit ang Panginoon kasi nga, you have little of faith. Sabi dito di ba nung lumubulubog na yung barko nila, natutulog si Jesus? Di ba may bagyong sabi ng takot na takot sila? Ginising pa nila si Jesus. Jesus, Jesus, gumising ka. Kasi ang lakas-lakas, may bagyo na. Anong sabi ni Jesus? Di ba? Be still. Di ba? Ganun sabi niya. At sabi niya sa mga disipulo niya, ang liit naman ng pananalig nyo. Kung titignan mo palagi nilang kasama si Jesus. Nakakita na sila ng milagro. Marami silang nakitang, pero ang liit pa rin ang pananalig nila. Doon lang nagre-rebuke sa Panginoon. Ano pa? Mga magsimula, ito, yung sabi niya, lumubog yung barko, ano pa sinabi niya? Pinahinto ang bagyo. Si Peter, di ba lumakad sa tubig? Habang lumalakad na siya, siguro nasa kalahati na siya eh. Pero anong nangyari? Lumakas lang yung alon, natakot na siya. Anong sabi ni Jesus? Peter, ang liit naman ng pananalig mo. Pero sabi, you little faith. At doon naman sa istorya ng centurion, na nagsabi kay Jesus, huwag na kayong pumunta sa bahay ko, sabi niya, upang ipag-pray ang aking servant. Just say the word, one word, na gagaling ang aking anak, ang aking servant. Hindi na niya pinapupunta. Bakit? May great faith siya. Kaya sinabi siya, isa sa mga great faith, sabi sa kanya ni Jesus. Yung babaeng dinudugo, sabi lang, di ba? 12 years nang dinudugo. Ang sabi ni Jesus, may humawak sa akin. Sino yon? Pero sabi nitong babaeng dinudugo, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling.
Sabi nga, kaya nga gumaling yung babaeng dinudugo dahil sa pananampalataya niya. Hindi magbibigay ng tama-tama lang ang Panginoon. He will exceed your need. He will exceed your need. Sinong gusto dito exceed yung need? Yan, very good na yung banda rito. May meron ng, ibig sabihin nito, gagraduate na, teacher. Monica, gagraduate na ba? May teacher ako dito eh. Kaya, we have 3 points. Number 1, think plenty, not little. Number 2, see something, not nothing. Number 3, know that Jesus is a good of more than enough, not a get by God. Yan. Number 1, think plenty, not little. Yan. Sa books of Acts chapter 3, mayroon isang lalaki na may physical na kapansanan. Hindi siya makalakad. Maraming tao walang physical na karamdaman, ngunit spiritual and emotionally ay lumpo at hindi makalakad. Di ba? Maraming ganun. Physically and emotionally nalumpo sila. Hindi sila mahalakad. Ang lalaki na istoryang ito for 40 years ay namamalimos sa pintuan ng simbahan. Halos buong buhay niya, ito ang trabaho niya. Mamalimos o manghingi. May mga tao na sa kanilang pagpasok o paglabas ay naghahagis na lang ng barya or coins. Ang iba naman ay iniwasan siya, ini-ignore na. Siguro nagsasawa na sila. Ano ba to? 40 years na, ganyan na lang siya. Pero ito yung sabi sa Acts chapter 3 verse 3. So when he saw Peter and John about to go into the temple, he began asking them for coins. Pati disipulo, hinihinga niya. He was expecting to receive some coins. Iyan yung ina-expect ng lumpo. Pero Acts chapter 3 verse 6, but Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have in the name, authority, power of Jesus Christ, the Nazarene, begin now to walk and go on walking. Ang sabi ni Peter, wala akong may bibigay sa iyong coins, ngunit meron akong gustong ibigay sa iyo. Na pwedeng siya yung magpapagaling sa iyo. At yun ang pangalan ni Jesus. Wala siyang coins, pero yung pinakamagandang binigay sa kanya, si Jesus. Ang instantly, nung sinabi niya, get up and walk. Yun lang yung sinabi nung sabi niya, get up and walk. Pero ginawa nung lumpo. And instantly he got healed. He started walking. He was so excited. He started running. Tumatalon siya sa tuwa at pasasalamat sa Diyos. Kasi 40 years, lumpo. Hindi ko alam anong pinagdadaanan mo. 40 years ka na nandiyan sa baggages na dala-dala mo. Andyan pa rin, hindi ka pa rin ma-release. 40 years, katulad nitong lumpo na to. 40 years na yung unforgiveness mo. 40 years na puro ka, yung anger, bitterness, hatred, andyan pa rin sa 40 years na dala-dala mo pa rin. 40 years, hindi ka pa rin makamove on. 40 years. Ikaw, ano may mga bagay sa buhay mo na kahit hindi mo hiniling, eto pala, notice, he was expecting little coins. For 40 years, that was his mindset. Coins. Yan yung mindset nung lumpo. Minsan may mga mindset tayo eh. Example, mindset. Toothpaste. Minsan, di ba, tayo yung toothpaste, hanggang hindi nauubos, hindi nasasay. Di ba, pinipisil mo? Yan yung ganon yung mindset nitong, lumpo, barya. Tayo may mga mindset tayo na hanggang hindi nauubos yung toothpaste, hanggang hindi nasasaid, ginagamit mo pa rin. Di ba? May mindset ka. Kung titignan mo itong lumpo na to, poverty mindset. Kung ubos na yung yung toothpaste mo, palitan mo na kung may extra ka naman. Huwag ka na yung parang isasaid mo, minsan ginugunting mo pa at doon mo pa. Ayan ha. Parang nakaka-relate kayo ha. O kaya yung shampoo. Minsan ginagawa mo, nilalagyan mo ng tubig para pwede pang gamitin. Sabi dito, think plenty, not little. Paano kapag kakatiwalaan ng Diyos
sa malaking bahay kung yung think mo little. Tulad na lang yung toothpaste na ginugupit mo na hanggang maubos na, pwede pa. Shampoo, dadagdagan mo ng tubig, tapos isi-shake mo, pwede pa. O kaya, yung babasagin na baso, may lamot na, gagamitin mo pa rin. Mindset. Pinggan na may basag, ganun din. Palitan mo na. Diba? Huwag kayong mag-alala. Ganyan din ako dati. Diba? Kaya ako nakukwento. Sabihin niyo, hindi niyo ginagawa. Yung toothbrush. Hanggang hindi na kikita yung sira, tinutoothbrush mo pa rin. Yung sabog na. Yung sabon. Nang manipis, ginagamit mo pa rin. Diba? Lifestyle. Diba? Kaya nga importante, renewing of mind. Minsan nga, diba? Renewing, importante. Think plenty, not little. Paano ka bibigyan ng Diyos ng malaki yan? Yung lifestyle mo na yung maliit pa rin yung pag-iisip mo. Usually, di ba, mag-a-announce kami, pwede po bang magbigay kayo mga old clothes? So, magbibigay naman. So, sa totoo lang, may magbibigay ng parang hindi na masusuot, parang mga, parang yung parang basahan na. May magbibigay ng old gown. Gagamitin ba pag nag-out ng tao na binaha yung gown? Oh, di ba? Ano pa ba? Minsan yung brief, mga underwear. Magagamit ba yon? Alam mo, sa totoo lang, inaayos po namin yon kasi nakakahiya eh. Sabi mo, Kristiyano ka, yun yung ibibigay mo? Identity natin, we are rich, we are prosper. Tapos ang ibibigay mo, ganon? Amen? Totoo yun, di ba? Pag magbibigay ka, yung masusuot naman ng tao. Nabaha na nga, papasuotin niyo pa ng mga butas na short, butas na kamiseta, old gown, coat and tie. Gagamitin ba yun? Minsan, di ba? Minsan, alam mo na, kailangan sabihin na, that's parang barya tayo, di ba? Pero kailangan natin, magbigay naman tayo yung kayang suotin ng tao. Hindi na yung parang lumang-luma na, tapos hindi naman nagagamit. Kaya sa totoo lang, minsan, parang galing yata sa baul na hindi pa nilalaban, na ibibigay, na yung mga amag-amag na yata yung iba. Alam mo, sa totoo lang, I encourage you, na wag na natin ipamigay. Tapos sasabihin, sino nagbigay niyan? New Life Southwoods. Think plenty, not little. Yun. We need to have renew our mind. Think plenty, not little. Kaya nga ang binibigay lang namin, hot meals. Mas appreciate nila. Diba? Minsan, di ba nabibigay tayo ng mga delata rin? Hindi naman kakilala. Wala namang minsan, di ba? Nabaha na nga sila eh. Alam mo, sa totoo lang, iba yun. Kasi ako, nalahar ako eh. Nakikipila ako eh. Tapos marireceive ko yung mga damit na ganon. Harang tahimik tayo ah. Ayan. So yun yung mga, kailangan natin ng lifestyle. Minsan di ba yung sapatos mo, kung alam mo ng, talagang hindi na pwede, palitan mo na. O, di ba? Kung gusto mo magbigay ng damit, yung maganda magagamit ng tao. Huwag yung, balik na naman ako. Ayan. Kaya si Kuya Mart, siya yung nag-outreach natin. Palagi niyang inaayos yung mga binibigay natin. Ayan.
But Jesus exceeded his expectation, higit sa kanya niyang isipin, hingin at ibinigay ni Jesus. Ikaw, anong mga bagay sa buhay mo, kahit hindi mo hiningi, ibinigay ng Diyos? Ano yung mga bagay na yun? Na kahit hindi mo hiningi, binigay ng Diyos sa'yo. Ano yun? Ano yung bagay na yun? Alam mo, sa totoo lang, ako ayoko maging pastor. Hindi ko pinangarap maging pastor. Okay na sa akin sa sales. Kasi sales, medrep ako dati. Tuwan-tuwa ako, maging pastor. Hindi ko okay na akong magbebenta, makipag-usap. Okay na ako dun eh. Hindi ko rin pinangarap na magkaroon ng church. May yung mga bagay, pero napapasalamat ako. Kasi, bakit? Yung sa pagiging medrep ko, sa marketing ko, nagamit ko. Di ba? Hirap. Lahat naman, kahit si Pastor Bart, narinig nyo, ayaw niya rin maging pastor eh. Yan. Yung iba gustong-gusto maging pastor. Di ba? Pero alam mo, pag iniligay ka ni Lord, kahit na ayaw mo, si Lord ang siya ang maglalagay sa'yo. So, ikaw, ano may mabagay na hiniling mo na parang imposible? Think about God's favor in your life. Think plenty, not little. Ano yung mga things about God's favor in life? Ano yung mga yan? Alam mo, may testimony ako. Narinig ko to kay Kuya Miles. Gusto ko i-share. May isa tayong member. Ang business niya, yung sa buhangin, nag-truck ng buhangin. So ngayon, nasa expressway siya, yung buhangin yata, nalalaglag. So ngayon, yung may mobile na pinara siya. So ngayon, sabi ng mobile, Sir, stop ka. Nag-stop siya. Nag-stop siya. So sabi niya gano'n, so hanggang doon sa sinausap siya. Sabi ng mobile, sige, pag nag-exit, example, exit niya sa Santa Rosa, hindi kita titikitan. Hindi, titikitan kita pag may nakita ako sa expressway na may nalalaglag na buhangin. Lupa, di ba? Lupa yon. So ngayon, alam mo yung favor, siyempre nalalaglag yung buhangin doon sa truck niya, no? May nakita siyang plastic. Parang imposible yun. Doon sa pinart niya na kung saan huminto, may plastic. So ang ginawa niya, ang laki-laki. Kung titignan mo talaga yung si Lord, yung favor niya, sabi niya ganon, edi inayos niya. Pero yung mobile na yon ay sumunod pa rin sa kanya. Diba? Nakasabay na. Siguro, nauuna siya, yung mobile nasa likod niya, at tinitignan kung merong buhangin na malalaglag. Na lupa na malalaglag. Sabi ng mobile, 50K pag may nalaglag. Wow, 50K. So ngayon, nakarating na siya dun sa exit ng Santa Rosa. Walang nalaglag na lupa. Alam mo, kahit hindi niya nakuha wala man siyang nahawak na 50K, di ba? Alam mo, nakita mo yung favor doon, hindi siya magbabayad ng 50K. Yun yung favor ng Panginoon. Kasi kung hindi, bayad yun. Saan, di ba? Nagbayad siya. Pero si Lord, nakikita mo yung favor niya. Huwag mo sasabihin, walang favor ang Panginoon. Meron na favor ang Panginoon sa'yo. Sa istoryang ito, namanha ang mga tao nang makita nilang lumalakad, tumatakbo at patalon pa siya. Ang mga tao makakita na iyong pagbabago ay mamamanha. Di ba pag nagbago, yung tao na yun, namamangha, wow, nagbago siya. Kung dati ay ikaw ay magagalitin sa pamilya mo, magugulat yung anak mo, wow, si Daddy, hindi magagalitin. Bakit napaka-calm lang ni Daddy? Kahit yung asawa mo, magugulat siya. Kasi may nakita siyang pagbabago sa'yo. Alam mo yung tao, para mo siya mahikayat, kailangan makita mo na ang pagbabago sa'yo. Minsan, bakit yung asawa mo hindi nagbabago? Paano magbabago yung asawa mo? Ganon ka ng ganon.
di tumahimik ka. Di ba? So, kailangan mong ikaw mismo, makita mo na sa... Kaya nga, huwag kang think plenty, not little. Di ba na magpababago sa'yo? Namamangha sila sa milagro sa buhay mo. Alam naman natin kung narinig nyo yung storya ni Kevin, ni Calvo, Team Calvo, kung paano gumaling. Ngayon, nagsiserve na yan. Ayan na si Kevin. Kaway-kaway ka nga dyan, Kevin. Ayun. Diba? Yung milagro na ginawa ng Panginoon. Pwede silang mag-think na ang Diyos nila ay maliit. Pero ang sabi na, malaki ang Diyos ko. Pagagalingin niya ang anak ko. Ipoprovide ng Diyos ang aking mga finances. Meron pa sa tayo dito, yung anak niya. Isa din, parang feeling, yung bata na yun, parang wala na. Pero alam mo, makikita mo, magaling na yung bata, nagsiserve na siya dito. Yan. Think plenty, not little. Diba? Kailangan mo ng think plenty. Hindi lang sa finances. In every aspect of your life, think plenty. Diba? Yung rep mo, ay, wala na yung laman ng rep ko, konti-konti na lang. Kasi kung sabihin mo, ay, ang dami-dami, di punuin mo ng tubig. Think plenty yun, di ba? O, pagpupunta, kailangan mong think plenty. Practice mo. Kasi sabi, God is able. Able siya. Think plenty. Kahit sa trabaho mo, think plenty. Na mai-increasean ka. Think plenty. Na yung bonus, may 13-month ka, may 14-month, may 15-month ka. Think plenty, not little. Yan. Nako. Ano yata? Number 1 pa lang yun ah. Number 2. Okay. See something, not nothing. Pagkatapos ni Jesus ay may pako sa krus, nagbalik sa pangingisda ang mga disipulo. Hindi nila pinagpatuloy ang bilin ni Jesus to be fisher of men. Ito sabi, John chapter 21 verse 5 to 6. Then Jesus said to them, "Children, have you any food?" They answered him, "No, or nothing." And he said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they can catch, and now they were not able to draw it in because of the multitudes of fish. Kapansin-pansin ang kanilang sagot sa tanong ni Jesus, "No or nothing." Wala kaming nahuling isda at wala kaming kakainin. Tinanong sila nothing. Pero ito kapag tinanong mo isang tao, di ba, pag kinamusta mo, "Oh, sister, oh, brother Tony, kamusta ka na?" Hindi sasagot ni brother Tony sa akin, "Nagsosurvive." Ano ba? "Broke." Ang sasagot sa akin ni brother Tony, "More than enough, overflowing blessing." Ganon. Minsan, kailangan nating marinyo yung mind natin Pag may nagtanong sa'yo, kamusta ka na sister? Kamusta ka na brother? Sabi mo, ang Diyos ko ay mabuti. Ang Diyos ko pinagpapala ako. Ang Diyos ko ay marami akong pagpapala. Hindi pag tinanong ka, broke ka. O bakit ganyan na itsura mo, sister? Di ba? Hindi. Yan, broke. Kapag disconnect ka sa Panginoon, disconnected ka sa instruction ni God, Word of God, disconnected ka sa church, sigurading babalik ka sa dati mong buhay. Marami nadi-disconnect Di ba? Pero pag na-disconnect ka, sa totoo lang, minsan nawawala ka, di ba? Hindi ka nakakapag-pray, hindi ka nakaka-word. Pero alam mo, bumalik ka lang sa Panginoon Huwag kang mag-disconnect. Kaya nga importante yung local church. Local church. Kasi bakit? Siya yung magbibigay sa'yo ng pag-asa. Siya yung mag-grow ka, manonurture ka, pinapakain ka. Kapag may dumating na problema, hindi ka susuko. Lalaban ka. Kasi, sabihin, yung church niya kasi, nandiyan. Hindi, ang church kasi, tayo yun You will not act in faith, you will not speak in faith. Babalik ka sa old negative mindset mo. Kaya ganun ang sagot ng mga disipulo, no or nothing.
Jesus said, go back and throw your net at the right side, meaning go back to a life full of purpose and meaning and do the right thing. Sa Panginoon, sa sinabi niya, bumalik ka lang sa Kanya. Bumalik ka lang, mag-connect ka lang. Ibalik mo yung relationship mo sa akin at tatanggapin kita. There is no condemnation. Sa Panginoon, pag bumalik ka niya, ikaw lang yung hinihintay. Yung pride, tanggalin mo. Di ba? Minsan ang nagiging kalaban natin, pride, kaya hindi tayo bumabalik sa Panginoon. Nothing. Pero ang sabi ng Diyos, pray again, believe again, read the word again, come to church again, be fisher of men. At sinunod nila ang utos ni Jesus, grabe ang blessing, multitude of peace. Jesus said, go back, return, repent. Kagaya ng prodigal son, nagbalik siya sa ama, grabe ang blessing niya. Ito sa John chapter 21, verse 9 and 12. Then as soon as they had to come land, they saw a fire of coals, there a feast laid on it, and bread. Jesus has already prepared food for them to eat. Jesus said to them, come and eat breakfast. Alam mo, pag bumalik ka kay Jesus, yung relationship mo, tatanggapin ka at ihain ka niya ng breakfast. Wow! Yung breakfast na yon. Sasabihin niya, anak, eto na yung breakfast. Ilalab ka niya, ihag ka niya, iwe-welcome ka niya, natuwan-tuwa siya. Pagbalik nila mula sa Panginoon, nagulat sila sapagkat may nakahandang ng almusal para sa kanila ni Jesus. Pinuno ni Jesus ang kanilang lambat. Pinuno ni Jesus ang kanilang bangka at pinagluto pa sila ni Jesus ng breakfast. Ang sabi ni Jesus, halik kayo, kumain kayo ng mga isda. Hinulo ko ito para sa inyo. I don't just meet your need, I exceed your need. Hindi ko lang gusto yung I don't just meet your need, I exceed your need. Okay pa po? Isa pa? Oh, tapusin ko na ha, okay lang ha. Okay pa kayo ha? Last na lang to. Know that Jesus is a God of more than enough, not a get by God. Hindi kalooban ni Jesus na mabuhay ka nakakaraos lang o nagsusurvive lang. Sabi sa John 10:10, Jesus came to give us abundant life. Sino na gusto na masaganang buhay? Ito, ayaw na naman. Sinong gusto masaganang buhay? Ayan. Dito, sinong gusto masaganang buhay? Alam mo, paglabas mo dito, gusto mo masaganang buhay ka. Hindi ka nagsusurvive. More than enough. Ito sabi sa 2 Kings chapter 4, verse 6 to 7. When the containers were all full, she said to her son, bring me another container. And he said to her, there is not a one left. And then the oil stopped multiplying. Then she came and told the man of God, he said, go sell the oil and pay your debt, and you and your son can live on the rest. Ang story nito tungkol sa byuda. So sila, may isa na lang silang langis, di ba, nakakainin. Last meal na nito. Pero dumating si Elisha. Ang sabi ni Elisha, may mga container ka ba? Ang sabi, di ba? Pero ang sabi naman nitong byuda, wala na. Pero ang sabi ni Elisha, ito, sabi niya, humingi ka sa mga kapitbahay mo. Manghiram ka. Puntahan mo yung mga kapitbahay. Kumatok ka. May container ka ba dyan? Pahingi naman, no? May container ka ba dyan? Manghingi naman. So, nanghingi siya. So, marami na siya. Kaya lang sabi niya gano'n, sabi ni Elisha, tumigil lang ang agos ng langis sa maliit na bote nang walang container na. Naubos na, ibig sabihin. Pero sinabi ng propeta, ang pinasasabi ng Diyos, ibenta mo ang mga langis, bayaran mo ang lahat ng iyong utang, at ang matitira ay magagamit mong pagtusto sa lahat ng iyong pangangailangan habang ikaw ay nabubuhay. Anong ginawa niya? She obeyed. Sumunod siya. Kung gusto mo, God is able, exceedingly abundantly. You need to obey the word of God. Sundin mo ang salita ng Diyos. You want breakthrough? Obey the word of God. You're not only hearers, you're doers
doers of the Word of God. Kahit nakikinig at nakikinig ka, kung hindi mo naman ina-apply, wala rin. Obey the Word of God. And you will see yung miracle sa buhay mo. Ito anong tinuro ng istoryang ito? God wants you full. Nais niyang puniin ang iyong sisidlan. Sinong gusto nang puniin ng Diyos ang sisidlan mo? Ayan, very good na talaga itong mga to. God wants to raise your level of expectation. Nais niyang maniwala ka ng malakihan. Believe big. Mag-prepare ka ng maraming container at pupunin ito ng Diyos. Tumigil ang daloy ng langis ng walang container. Sino dito gusto mong yung expectation mo? Tumaas. Level up. I-level up mo yung expectation mo. Hindi ka nag-maintain. Nagle-level up ka. Hanggang level 10. Diba? Hindi ka lang, dito lang ako sa level 1. Hanggang level 1 ka na. Pero yung expectation mo, mag-level up ka. Level of anointing, level of giving. Level of revelation. Sa word. And now ito pa, God wants you debt-free. Pay your debt. Kasi sinabi dito bayaran mo yung utang mo. Alam mo, sa totoo lang, ang galing-galing mong hiram, di ka marunong magbayad. Tama, di ba? Pay your debt. Credit card man yan o may inutang ka man, bayaran mo na unti-unti. Kasi sabi dito, di ba, kaya pinrovide nung ni Elisha yung widow, kasi kailangan niya magbayad ng utang. Magbayad ka. Kung yung inaatingan mo dito, 10:30, nandito siya, hindi ka a-attend ng 10:30, sabi mo 5:30, hindi naman siya uma-attend din. Hindi. Talk to. Sabi mo, eto lang yung kaya kong bayaran 1,000 a month lang At least nagbayad ka. Amen? Baka kung may utang ka dyan, bayaran mo. Di ba? God wants you to live in the overflow. Live on the rest, you will not lack any good thing habang ikaw ay nabubuhay. Amen? Amen? Sige, ano na tayo? Meron pa kaya lang, ayun na. Amen? Excited ba kayo? Ano gusto ko? God is able. Gusto ko ito. Able yung God nyo. Pero gusto kong lagi yung exceedingly, abundantly, above all. Kaya lang kailangan yung renew yung mind nyo that your God is able. Amen?